sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nandiyan para sa amin. Panginoong Hesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Si Jesus, hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon, sabay-sabay po tayong itaas ang kanyang pangalan. And His name is Jesus. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Praise God, hallelujah, Jesus. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay. Sabayan niyo po kami sa pag-awit at hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah.
lahat ng papuri po sa salamat. Hallelujah, Jesus. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Welcome po sa Midweek Fellowship. Salamat po sa privilege na tayo po ay sama-samang magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, mag-invite na po tayo sa ating mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, para makapakinig din po sila ng salita ng ating Panginoon. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Well, let's rejoice and celebrate this day that the Lord has made. Woo! Glory to Jesus. Your mercies on you every morning. Steadfast love will never end. His hope won't fade in the giving. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Hallelujah! Woo! Every minute of my life has been part of your design. Lord, the whole world's in your hands. Come on, every trial, every battle that I face, God, you met me there with grace. Every heart has said your plan. Come on, through it all, let's sing it all. Through it all, you've been so, so good. Yes, you are, Lord. Kept your word, like you said you would. Your mercies on you every morning. Steadfast love will never end. His hope won't fade in the giving. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Great! Here and now, looking back on where I've been, still as good as you were then. There's no limit to your love. Through it all, you've been so, so good. Come on, let's declare. Clap your word like you said you would. Your mercies on you every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade in the giving. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great for your faithfulness. Through it all, you've been so, so good. Come on, church, let's sing it. Hallelujah. Through it all, you've been so, so good. Kept your word like you said you would. Your mercies on you every morning. Steadfast love will never end. This whole
you're sovereign. Well, let's praise. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Gotta praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. We declare that you are good all the time. You never ever fail us, Lord. You are the healer, you are the Savior, you are the answer, my Lord. Hallelujah. At wala na kaming ibang hihilingin pa. But God, just want to praise you for everything. Praise your name, oh God. Praise you for everything. Let's continue to worship Jesus. Let us lift our hands, our hearts, everything. Let us lift our lives to Him. Feel His presence. Feel His love. Praise. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard a tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I
na naihanda na natin ang ating mga sarili sa mga awiting espiritual na ating inawit. At ngayon naman po, dadako na tayo mga kapatid sa pinakamahalagang parte ng ating gawain, ang pakikinig ng magbiyayang salita ng ating Panginoong Hesus. Sa series na Fellowship Jesus, Journey to the Book of Acts, sa topic na Obedience over Approval, na ibabahagi po ng ating kapatid na si Brother Alex Santos. Tuloy po natin. Isang mapagpalang oras po sa ating lahat ngayon na nakasubaybay sa ating live streaming. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil siya ang patuloy na gumagabay sa atin at nagbibigay ng pagkakataon na patuloy na lumago at pag-alabi ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. So sa mga kasama po natin na nakasubaybay ngayon sa kanilang mga YouTube at sa kanilang mga mobile phone, so inaanyayahan ko po na ituon natin ang ating isip at ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. At samahan niyo po ako sa isang pambungad na panalangin para tayo po ay patuloy na makapagbigay kaluguran sa ating Ama sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ama namin sa langit, maraming salamat po Panginoon sa oras na ito na ako po ay muli mong ginagamit upang patuloy na maipangaral ang mabuting balita. Lord, sa oras na to hinihiling namin na ang kalooban mo ay mangyari sa buhay ng bawat isa. Sa pamamagitan, Panginoon, ng mga salita mong pagsasaluhan namin, nawa, Panginoon, ito'y mag-move sa amin at mag-drive sa amin, Lord, para patuloy na maglingkod sa iyo at para, Panginoon, ialay namin ang aming sarili sa iyo. Jesus, nagpapasalamat kami na ikaw ang patuloy at laging gumagabay at sumasama sa amin at patuloy, Panginoon, na nagkakaloob sa amin ng mga kailangan namin sa buhay na ito. Lord, anumang sagabal, itinataboy namin sa pangalan ni Jesus. Tanging Panginoon, ang karunungan mo lamang sa patnubay ng Espiritu ang hinihiling namin na magdulot sa amin ng karunungan, pag-asa at pananampalataya sa pamamagitan ng iyong salita. Lord, sa iyo na po namin pinagkakatiwala ang pagsasalu-saluhan naming salita mo sa oras na ito. Nawa, Panginoon, ikaw lang ang maparangalan sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Muli po, isang mapagpalang oras po sa lahat ng tagapakinig namin, hindi lang dito sa lingkod. Alam ko po na maraming naabot ang salita ng Diyos. And also sa mga kapatid namin sa iba't ibang panig ng daigdig. It is so much blessing po sa amin na malaan na kasama namin kayo na nakikinig ng salita ng Diyos. Sa oras pong ito, patuloy po tayong nasa serye ng Following Jesus na kung saan we are journeying. We are discussing the books or the book of Acts, yung aklat ng mga gawa na kung saan makikita po natin ang paglalakbay ng unang iglesia, ng mga Kristiyano, ng mga alagad, nang binubuo ang sinuunang simbahan ng ating Panginoong Hesus. At we were inspired by so many miracles sa mga katapangan at kakisigan ng mga apostol at ng mga unang alagad. Sa araw pong ito, ang ating pong magiging tuon ay mababasa natin sa Aklat ng Gawa, chapter 5, particularly verses 27 to 42. So ihimay-himayin po natin yung verse na yon. At ang ating pong magiging topic ay nakatuon sa kung paano bang bilang mga Kristiyano, tayo po ay tinatawag ng Diyos na maging masunurin sa Kanya at kaya nating isantabi at pagtagumpayan yung takot natin doon sa tinatawag na approval of men. Kasi alam niyo mga kapatid, yan po ang tunay na calling nating mga anak ng Diyos at mga alagad ni Jesus. Amen?
Hayaan niyo pong simulan ko yung ating pag-aaral dito po sa mga katanungang ito. Sa atin pong pamumuhay dito sa daigdig na ito, saang kaninong approval po tayo madalas maapektuhan, or sabi nga, whose approval are you or are we living for? Saan tayo pinaka-aware na parang ayaw nating mapahiya, ayaw nating mapagtawanan? Nandyan ba ang pamilya? Natatakot ka ba na ah, maisantabi ng pamilya mo dahil sa iyong pananampalataya, mga kaibigan? Baka layuan ka nila kasi nga nagpe-praise the Lord ka na. Mukha ka ng katawa-tawa, jologs ka na, di ba? Or social media, di ba? Lalo na ngayon sa generation natin that napakahirap na nang wala kang social media, no? Kaya paramihan ng likes, paramihan ng shares, di ba? Naging kabuhayan na nga rin, di ba? Yung content creation sa paramihan ng followers na kailangan you always live by their expectation. Nandiyan din yung society sa trabaho natin. Di ba? Ano yung priority mo? Yung trabaho mo o ang Diyos? Yung pag-abot ng mga pangarap mo o ang Diyos? Approval ng church. Sometimes, sa sobrang, sa pagnanasa natin na maglingkod sa Diyos, nawawala na pala tayo sa focus. Hindi na pala si Jesus ang dahilan ng ating paglilingkod. We are just living by the approval of the church. Kailangan, ganito ka, masipag ka, ganiri ka, na napapabayaan na natin yung ating personal na paglago sa gawain ng Diyos. Or hopefully, tayong lahat, at kung hindi man sa gabing ito, hayaan yung kausapin tayo ng Diyos na sana we live according or by the approval of God, by our Lord Jesus Christ. Sana kung meron man tayong hahabuling validation, kung meron man tayong ninanais na recognition, is the recognition of God. Yung marinig natin sa Panginoong Hesus, isang araw pagharap natin sa Kanya, nasabihan tayong, we are good and faithful servant. Hindi po masama that we go or we live by the expectation of this world. Pero pag magiging contradicting na po ito sa expectation ng Diyos, hopefully, we choose God. And we prioritize above all things the approval of God. Kasi mga kapatid, sa totoo lang, lalo sa panahon natin ngayon, ang sabi po ng maraming pag-aaral, totoo naman, na yung social acceptance po talagang nakaka-apekto yan sa emotional well-being ng tao. Totoo po yan. Di ba? Lalong-lalo na sa mga kabataan at mga adolescent. Talagang sa mga kabataan natin ngayon, they live by the likes, by the shares, by the number of followers they have on social media. Yung dami ng nagre-react sa kanilang mga posts, stories, mga tweets. At sa totoo lang, there are so many people na mas natatakot pang ma-reject kesa ang mabigo. Ano ibig sabihin nun? Di ba? Yung tinatago nila yung kabiguan sa kanilang buhay, hindi nila kayang maging totoo sa harap ng maraming tao kasi ayaw nilang i-reject sila at layuan sila ng mundong ito. Na ang tendency tuloy, nagsasuffer yung kanilang emotional well-being, nagsasuffer yung kanilang psychological state or health. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit dumadami ang mga taong nagko-commit
nung hindi natin nais na ginagawa ng marami. Mga kapatid, tandaan natin ito. The fear of rejection often, madalas po pag tayo ay takot sa rejection ng mundo, ito po ang madalas na nagiging dahilan ng pagsunod natin sa Panginoon. It often becomes the enemy of our obedience. Sa takot natin na i-reject ng mundo, baka ma-offend sila. Diba? Ano kaya yung sasabihin nila sa akin pag isinare ko si Jesus? Baka kaya i-unfriend na nila ako pag nalaman nilang ako ay active na sa church at hindi ko na ginagawa yung mga ginagawa nila. Baka kaya pagtawanan ako or worse, mawalan ako ng kaibigan. The pressure to fit in po mga kapatid talaga, totoong-totoo yan sa panahon natin ngayon. Kaya sa oras na ito, napakagandang kwento nitong Gawa chapter 5 para makita natin kung paano bang ang mga sinaunang Kristiyano ay talagang ah naging matatag, naging matapang at tanging ang kalooban lang ni Jesus ang kanilang pinakinggan. Amen? So, makikita naman natin, simula nung pinag-aralan natin itong gawa, nakita natin talaga yung unprecedented rise of the early church. The extraordinary na paglago talaga. Lumobo talaga yung dami ng mga Kristiyano eh. Context lang mga kapatid. Di ba? Sa Gawa chapter 2, nakita natin doon, bumaba ang Espiritu Santo. At dahil doon sa pagbaba ng Espiritu Santo, yung mga alagad na natatakot, si Pedrong duwag, ano nangyari? Lumakas ang loob, nangaral ng salita ng Diyos. At from that instance, at least 3,000 people were saved. Imagine that. 3,000 agad ang nadagdag doon sa mga alagad at tagasunod ni Jesus Christ. Tapos, nagtuloy-tuloy pa yan. Sa chapter 3, nakita natin, pinagaling nila yung isang lumpo. Kaya marami lalo ang naakit sa pananampalatayang Kristiyano. Kaya pagdating ng chapter 4, di ba, tuloy-tuloy, nagmultiply ang church. Libo-libo ang sumasampalataya sa Panginoon. At hindi natapos doon. Hanggang dito sa chapter 5, mula sa chapter 1 to 5, chapter 5, 1 to 11, nakita natin doon yung preaching last time ni Brother Alfred, di ba? Nagpakita ng mga himala ang Diyos. Dahil nga sa pag-usbong ng church, nag-warning ang Diyos kung gaano kahalaga na dapat sa Diyos lang tayo sumusunod at nakikinig. Kaya nga, nung nagsinungaling si Safira at si Ananias, sila ay namatay. Pero hindi lang doon eh. Nakita natin yung talagang, imagine niyo sa ano bang version ng Gawa 5? Gawa 5, 13, 14, 15, makikita niyo doon mga kapatid. Yung mga may sakit, nilalabas nila sa kanilang mga tahanan sa sobrang pag-usbong ng mga signs and wonders na umaasa sila pag nadaanan ng alino ni Pedro, gagaling. So talagang the miracle is there, the signs and wonders is there, yung pagpapagaling, yung kapangyarihan ni Jesus Christ, kagaya dun sa lumpo, is there or was there. Really, sabi nga sa verse 14 ng Gawa, chapter 5, samantala, parami ng parami ang mga lalaki at babaeng sumasampalataya sa Panginoon. Hindi na talaga mapigil ang pag-usbong ng church. The church was growing, the church was multiplying, maraming himala ang nagaganap, maraming buhay ang binabago. Sa mga panahong yon, ang daming taong gumagaling.
Ang daming taong nakalalaya sa kasalanan, sa pang-aalipin ng masamang espiritu, sa mga maling paniniwala. Marami ang inililigtas ni Jesus Christ. At alam niyo mga kapatid, may isang katotohanan tungkol sa bagay na yan. When God moves, opposition often follows. Pag ang Diyos ay nagsimula ng kumilos sa buhay natin para gamitin tayo para sa kanyang kaluwalhatian, let us accept this truth. Sa madalas na pagkakataon, yung opposition, yung persecution ng mundo, yung rejection ng mundo, kasunod niya. Kasi nga mga kapatid, nagbabago na, hindi ka na yung dating Alex, hindi ka na yung dating kaibigan nila, hindi na ikaw yung dating anak nila or asawa na sunod-sunuran sa takbo ng mundo, sa paggawa ng kasalanan, sa pagpapakasaya, sa pagluho. Di ba? So, nagkakaroon ng revival sa buhay mo. Nagkakaroon ng revival sa pamilya mo. And most of the time, those revival attracts resistance. Makakarinig ka na ng kung ano-anong mga bagay na dati naman ganito. Ngayon, hindi mo na makasama sa mga inuman, hindi mo na makasama sa mga happy-happy. Nagbago na yung si sister ganito, nagbago na yung si ate ganito. At tanggapin natin. Hindi naman po tayo pinabayaan ng Diyos na hindi expect yung mga bagay na yan. That's the reason why we are studying this. Bahagi ng pagsunod kay Kristo na may mga opposition sa buhay natin. Totoo po, may mga taong hindi agad matatanggap na tayo ay believer na ni Jesus Christ. At ang mahirap pa dito minsan pamilya, malalapit na kaibigan at tao sa buhay natin yung gagawa nito. Yung pagiging tapat po sa Panginoon, it often invites opposition. Tanggapin na natin, that's the truth about being living against this world. Yan po ay isang katotohanan pag tayo ay nagsimula ng mabuhay kontra sa kultura at pamumuhay na ipinaranas sa atin ng mundo. Sabi nga, maliit ang daan sa kabutihan. Diba? Malawak ang daan sa kamatayan at kasalanan kaya ang daming tao sa kapahamakan ng tungo. So ito po ang gusto kong una ninyong maunawaan at tanggapin sa ating pag-aaral sa oras na ito, na pag sumunod po tayo kay Jesus Christ, you will be persecuted. You will be opposed. Itataboy ka ng mundo. Kukutsain ka, pagtatawanan ka. Amen. So, himay-himayin po natin yung mga pangyayari sa Gawa chapter 5, 27 to 42, no? Alam niyo po, simulan po natin sa pagtalakay kung paanong yung pagsunod kay Jesus Christ ay madalas it invite opposition. Paano bang nangyayari na yung pagsunod kay Jesus Christ talaga ay kukontrahin ka ng maraming tao kagaya ng naranasan ng mga apostol? Alam niyo po, dito sa Acts 5:27, pero bago dumating sa 27 sa 20, doon pa lang sa unang mga part, alam niyo po ang mga apostol talagang pinadadakip ng mga punong pari. May pagkakataon pa nga sa verse
18, di ba, idinakip nila ang mga apostol at ipinabilanggo. So, ito yung hinarap ng mga apostol nung unang panahon nang nagsisimula ang church. Nandyan yung pagbilanggo. Sadyang ang Panginoon kumikilos kaya may pagkakataon dito nung binilanggo sila, binuksan ng anghel yung kulungan, tas nakalaya sila. Kaya nga mga kapatid, huwag kayong matakot sa banta ng mundo kasi ang Diyos laging gumagawa ng paraan para tayo iligtas. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Nandito yung pagbabanta, bawal nilang ipangaral ang salita ng Diyos. Bawal nilang ipangaral si Jesus Christ, actually, not salita ng Diyos, kundi si Jesus Christ. Bawal ipangaral ng mga apostol. Pinagbabawalan sila, pinatatahimik sila, at tinatakot sila. They were threatened that if they preach about Jesus, they will be imprisoned, they would be beaten. Hahagupitin sila. Sasaktan sila, pahihirapan sila pag ipinangaral nila si Jesus Christ. Sa Acts 4:18 nga, napakahigpit ng pagbabawal sa kanila at pananakot. Sa verse 40, pinaghagupit sila ng Gawa 5. At paulit-ulit silang sinasabihan na itigil na ninyo ang pangangaral ng mabuting balita. Hindi po basta pagpapatigil, inihaharap pa sila sa hukuman. Inihaharap sila sa mga matataas na tao. Imaginin mo na lang, halimbawa ikaw ipatawag ka ni Mayor Christian at sasabihin sa iyo, pwede po bang itigil na ninyo yung church ninyo? Dapat po dito na lang tayo sama-sama. Na? Yung ipatawag ka pa lang ni Mayor parang matatakot ka na What more kung utusan ka pa at bigyan ka pa ng pananakot. Sa panahon natin, ito yung mga nararanasan natin ng mga modern day persecution. Nandyan yung pangungutya, "Uy, praise the Lord ka na pala." Di ba? Tatanga-tanga ka na. Di ba? Para ka na rin katawa-tawa. Di ba? Rejection. Ako, naalala ko nung nag-uumpisa ako sa lingkod, napakarami ko pong pangungutya at rejection na. Yung simpleng pag-share po noon, di ba, usong-uso noon yung group message, yung GM pa noon sa text naririnig ko yung mga kaklase ko, nagtatawa na lang, si Alex naman eka. Parang biglang kung anong sumaping espiritu ngayon puro pag-share na ng verse ang nalalaan. And I was rejected. Imagine niyo nung nagsisimula ako sa college. Isinasama pa ako ng mga kaklase ko sa mga gala every Friday. And then until one Friday, hindi na ako naka-receive ng invitation. Ako naman, okay lang kasi busy na rin ako noon sa gawain ng Diyos. Mas gusto ko ng mag-aral ng salita ng Diyos. Mas gusto ko ng makipagkwentuhan kay Brother Tony pagkatas ng klase, punta ng San Agustin. Pero I was really rejected. In-unfriend ako. I mean, friend, pero alam mong lumamig na yung pakikitungo sa'yo ng mga kaibigan mo. You were isolated. Di ba, nilalayuan ka na kasi ano ka na KJ ka na Lagi mo na lang pinupuna yung mga hindi tamang ginagawa ng mga... Yung puna na hindi negative, kundi yung hindi ka na dati kang chismosa, ayaw mo na sa mga chismisan. Dati kang lasenggo, ayaw mo na sa mga inuman. Dati kang sama na sama sa mga walang habas na kasiyahan na talagang punong-puno ng mga maling gawain na hindi ka lugod-lugod sa Diyos pero ngayon hindi mo na nais na gawin. So ang tendency yung mga kaibigan mo, nilalayuan ka. You were isolated. Nandyan din yung pangahamak na ang bobo-bobo mo. Naalala ko yung sinabi yung sharing ni Sister Ochi
na nasa kama na lumipat pa sa banig at sinabihan daw siya ng mga kamag-anak niyang isang malaking T. Ano yung T? Tanga. Kasi nga mas pinili ni Sister Ochi ang kalugod-lugod na relasyon. Alam niyang mali yung relasyon niya dito sa naging tatay ng una niyang anak. So, ipinagpalit niya yung magandang buhay. At ang naging kapalit, inamak siya ng kanyang mga mahal sa buhay at pamilya. Pero tiniis niya yon alang-alang sa approval ng Diyos. At sa madalas na pagkakataon, yung modern day persecution is the pressure to compromise. O isang tagay lang naman. O isang gabi lang naman. O hindi naman madalas, ngayon lang. Hindi ka naman laging absent sa ministry, eh. Pagpalit mo na kahit minsan. Linggo-linggo ka na nga dyan, eh. Minsan ka lang mawawala, hindi mo pa sulitin. Mga kapatid, sa totoo lang, hindi naman masamang umabsent sa mga gawain, sa mga paglilingkod, pero sana, yung weight nito, hindi siya yung ano eh, yung bang, dahil gagawa ka lang ng hindi ka lugod-lugod. Kasi nandun na yung pressure to compromise. So, iyan yung mga makabagong pagdakip, yung mga bagong banta, yung mga makabagong persecution na nararanasan natin because of our faith in Jesus. Pero ano po yung paalala sa atin ng Panginoon tungkol dito? Mga kapatid, tanggapin na natin. Let us accept this reality. When we follow Jesus, it does not exempt us from suffering. Sabi sa John 15:20, alalahanin ninyo ang sinabi kong ito, walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Sabi ni Jesus, kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. So we need to take heart and be ready. Kailangan nating maging handa. Kailangan nating tatagan ang ating puso, tatagan ang ating loob. Kasi sabi ni Jesus Christ, if I were persecuted, you will also be persecuted. Totoo, this is the reality of Christianity. Obedience will cost us relationships, promotions, popularity, opportunities, comfort. Dahil hindi ka na baliw sa trabaho, malaking oras mo ay inilalaan mo na sa paglilingkod sa Diyos, sa pagpaparamdam ng pag-ibig ng Diyos sa pamilya, hindi ka na nagpapakalunod sa trabaho. Kaya yung promotion, medyo hindi ka kagaya ng iba na kasi nga halos sa trabaho na nabubuhay, natutulog, so mabilis sila na po-promote. Hindi na tayo ganun eh. Opportunities. Di ba yung na ipapagawa naman sa yung di naman ganun sasabihin sa iyo, di ba? Ganun. Hindi naman. Diba? Manlalamang ka ng kapwa. Magbibigay ka ng pabor. Sa pag-asang mayroong opportunity na kapalit. Eh paglabag kasi sa kalooban ng Diyos, hindi na tayo sang-ayon sa mga ganun eh. Kaya yung pagsunod natin sa Panginoon, talagang it causes opportunity, popularity. Imagine niyo mga kapatid, nung ako'y nag-aaral, sa high school, I was the president of the Supreme Student Government. Eh di ba nga nung fourth year, nakilala ko na si Jesus Christ. So talagang ang focus ko na maglingkod sa Panginoon. I remember then, I was in second year college. Ipinatawag ako nung running president for local student government sa BSU. Dahil daw ako ay presidente, nagtakbo akong presidente ng Marcelo, so kilala ako ng mga estudyante karamihan sa BSU. So they were asking me if I would like to run for senator of their ticket.
Napakasimple lang po nung isinagot ko eh. Wala na po sa interest ko yung ganyan, yung pagiging active sa mga student organization. Kasi marami po sa oras ko ay nasa church. Nakikita ko po na baka hindi ko magampanan ng maayos kasi marami pong kasabay nag-aaral, naglilingkod sa simbahan. So yun yung naging sagot ko. Ang sabi ko na lang, tutulungan ko na lang po kayong mangampanya. I mean, I will promote your party. Yun na lang yung naging commitment ko just to close the conversation. Hindi naman ako nangampanya nun eh. That's just what I said just to close the conversation na huwag yun na akong pilitin. Full-time na ako na servant of God. So, popularity. It costs us popularity. It costs us comfort. Di ba? Yung smooth lahat, yung buhay mo, maganda lahat kasi marami kang kaibigan. Pero ngayon, you will serve the Lord with gladness, with all your might, with all your soul. Pati yung comfort mo, masasacrifice mo dito. Kasi nga, yan yung hinihingi ng pagsunod sa Panginoon. Jesus never promised an easy road. Pero wag tayo matakot. Wag tayo matakot. Wag tayo matakot. Kasi mga kapatid, yung kapalit ng pagsunod kay Kristo ay isang magandang buhay sa langit. Aanhin mo yung acceptance ng mundo, yung recognition ng mundo, yung validation, aanhin mo yung opportunity at yung pera na kapalit nito, lahat yan nasisira, lahat yan nawawala. Lahat yan in a moment pwedeng mabaligtad. Sinasamba ka ngayon, pero bukas pinagtatawanan ka na. Ganyan ang mundo. Ganyan ka-fluctuating ang mundo. Walang permanente. Pero dito, when we obey God, when we obey Jesus, kahit may mawala sa atin, alam niyo mga kapatid, ang iniimpok natin ay kayamanan sa langit na hindi nauubos, hindi nasisira, hindi nananakaw. So talagang may cost. Kaya nga ito yung warning ko sa inyo mga kapatid. This is the warning. Kasi sabi ni Jesus Christ, kung inuusig ako, uusigin din kayo. So ito ang warning sa atin ngayon. If the world applauds everything we do, perhaps we should ask whether we are still faithfully following Jesus. Kung lahat ng ginagawa natin ay pinapalakpakan ng mundo at gustong-gusto ng mundo, medyo pag-isip ka ng konti. Ako ba'y nagiging tapat pa sa pagsunod kay Jesus Christ? Pag lahat ng promotion nakukuha mo kasi nga wala ka ng oras sa Diyos, lahat ng oras mo nasa pagtatrabaho na, are you still faithfully following Jesus? Pag lahat nabibili mo, magandang bahay, magandang sasakyan kasi lahat ng oras mo nasa negosyo at trabaho, naging pampalit, pag may sobrang oras ka na lang kung saan ka attend sa church. Tapos i-justify mo pa, sa Diyos din naman galing yung trabaho, sa Diyos din naman galing yung opportunities, pero wala ka ng oras sa Panginoon. Medyo tanongin natin ang sarili natin, are we still faithfully following Jesus? Popular na popular ka nga sa social media kasi lahat ng i-demand ng followers mo, ginagawa mo. Pero karamihan dito, nako-convict ka na ng Holy Spirit kasi hindi yan yung kalooban ng Diyos. Yung mga statement mo, just to fit in, kahit hindi na yan yung kalooban ng Diyos, sinasabi mo pa rin. The question is, are we still following Jesus faithfully? Yung pagiging complacent natin, uma-attend naman ako, okay na yun. Pero alam mo, tinawag ka para humayo at ipangaral ang mabuting balita.
Tinawag ka para maglingkod sa Panginoon. To make disciple. To participate actively in building the church and building up one another in fellowship. Pero nakakapagod kasi yun eh. Dito na lang ako sa Sunday attendees. The question is, are we still faithfully following Jesus? Okay na pamilya ko, save na kami, okay na yun. E paano yung katrabaho mo? Paano yung kaibigan mo? Paano yung kapitbahay mo? Natatakot kang mawala yung comfort. The question is, are we still faithfully following Jesus? Again, mga kapatid, kasama ng paglilingkod at pagsunod kay Kristo na mayroong suffering, na mayroong pag-uusap. Pag hindi tayo inuusig ng mundo dahil pilit tayong nag-fit in para lang sa approval nila, baka hindi na yan ang buhay nakalugod-lugod sa Panginoon. Kasi mga kapatid, God's approval should matter more than man's approval. Ang kalooban ng Diyos, ang pagsang-ayon ng Diyos, ang kasiyahan ng Diyos, ang kaluguran ng Diyos, ang siyang dapat na pinahahalagahan natin higit sa kung anong sasabihin ng mundo at ng mga tao sa paligid natin. God's approval matters more, not just more, but most above all. It should matter more than man's approval. Dito po sa gawa na ito, basahin natin, iniharap nila sa kapulungan ang mga apostol, Gawa 5:27-30. So iniharap sila. Ang mga ito'y tinanong ng pinakapunong pari, hindi ba't mahigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ng taong yan na tinutukoy ay si Jesus Christ? So pinagbabawalan talaga at hindi lang pinagbabawalan, mahigpit na pinagbawalan. Sinabi niya, ngunit tignan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo. At nais pa ninyo kaming papanagutin sa pagkamatay ng mga taong yan. Alam niyo kung ibig sabihin ng papanagutin? Kasi nga, dahil marami nang sumusunod sa gawain ni Kristo sa pagsunod kay Jesus Christ, yung iba talagang napapersecute to the point na talagang hinahatulan ng kamatayan. Binabato hanggang mamatay. Na parang ang sabi, pinagbawalan na namin kayo, sinabihan na namin kayong huwag niyong ipangaral si Jesus para yung mga tao hindi sila masaktan, hindi sila mapatay. Pero ngayon gusto niyo pang sa amin isisi, kayo ang pinipilit ninyong ipakilala yang si Jesus Christ. Ano po ang sagot ni Pedro? Napakaganda po ng sinagot ni Pedro, mga kapatid. Ato ang sagot ni Pedro at ng mga apostol. Sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno, ang muling bumuhay kay Jesus, na pinatay ninyo nang siya'y inyong ipako sa krus. Napakatapang. How bold Peter was then. Tayo ba kaya nating sabihin yan, mga kapatid? Alam niyo, mga kapatid, pwede naman ang isagot ni Pedro we respectfully disagree. Maaring tama nga kayo.
Maaari, di ba? Pwede, baka nga po, pero hindi po kami sangayon. Pwedeng mild lang naman eh. Pero hindi siya mild disagreement. Peter boldly said, we must obey God, not human being. Ang Diyos ang dapat naming sundin. Ang Diyos, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Hindi sa pagbabawal nyo, hindi sa mga inuutos nyo, hindi sa mga gusto nyong gawin alang-alang sa approval ng tao. Mga kapatid, this is not rebellion. Huwag niyong isipin na nagre-rebelde ang mga apostol sa oras na ito. The fact na humaharap sila pag sila'y pinatatawag, pag sila'y hinuhuli, hindi naman sila lumalaban ng palaso, ng espada, ng kutsilyo. Di ba hindi sila nakikipaggera sa mga autoridad? Sumasama sila when they were summoned. That's respect to authority. At yan din ang turo nila. Sa Romans 13, ang turo sa atin, we respect authorities. Correct? Di ba? Pero mga kapatid, tatandaan ninyo, when human authority contradicts God's authority, pag ang otoridad ng mundong ito ay umiwalay, kumontra, at sumaliwana sa otoridad ng Diyos, ang mga tapat na lingkod ni Kristo dapat sa Diyos sumusunod. We must obey God. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hindi na ang authority. Yan po makikita natin sa mga, marami pong ganyang pangyayari, ano, na talagang yung mga Kristiyano, yung mga alagad ng Diyos, they obey God over people. Di ba? Itong mga Hebrew midwives sa Exodus 1:15 to 21, they obey God. Si Daniel, di ba? Nung pinagbabawalan siyang magdasal, bawal na magdasal sa Diyos ng Israel. Ano ginawa ni Daniel? Pumunta pa doon sa pinaka nakikita ng maraming tao. Doon sa kanyang bahay, binuksan pa yung bintana. At nanalangin kay Yahweh. Hindi siya natakot sa pagbabanta ng hari. Alam ko si Haring Nebuchadnezzar din to eh. Si Shadrach, Meshach at Abednego, nagpalabas ng kautusan ng hari, dapat kayong sumamba sa ipinagawa kong Diyos. Sumamba ba si Shadrach? Sumamba ba si Meshach? Sumamba ba si Abednego? Hindi approval ng tao kailangan namin. They refused to worship the idols. Yung idolatry, they refuse idolatry. Kaya ano ginawa sa kanila? Itinapon sa naglalagablab na apoy. Okay lang. Di ba sabi nga nila, alam namin ililigtas kami ng Diyos, pero kung hindi man kami iligtas ng Diyos namin, ang sabi nila, hindi pa rin kami susunod sa inyo. Dahil sabi nga ng mga apostol, we must obey God, not man. Ano yung napansin nyo dito sa mga alagad ng Diyos na ito? Na dapat ganun din tayo. They feared God. Mas takot sila sa Diyos kaysa sa tao. Mas tatanggapin nila ang parusa ng mundo, ang pagtataboy ng mundo, ang pagtawanan sila ng mundo, ang layuan sila ng mundo, kaysa ang Diyos ang lumayo
at ma-disappoint at magalit sa kanila. That's the true essence of obedience and faithfulness. Ang tunay na pagsunod at katapatan sa Diyos ay hindi lang tungkol sa pagiging active natin sa pag-attend, pagbabasa ng Bible, pakikinig ng salita ng Diyos. Those are all important characteristics. Sabi nga, we are pursuing a yearning heart. Pero hindi lang po dapat yearning heart. We must have an obedient heart, a faithful heart. At when we say you are obedient and faithful to God, dapat mas pinakikinggan natin ang utos ng Diyos. Dapat mas takot tayo na ma-disappoint ang Diyos kesa ang tao. Ano makikita natin sa mga taong ito? They remain faithful to God. Nanatili silang tapat sa Diyos at hindi fearful to man. Amen. Kaya sana mga kapatid, kagaya ng mga unang alagad ni Kristo, iyan din ang maging motto natin sa paglilingkod sa Diyos. Kailangan yan ay maging life verse and life steering verse natin. Yung sinabi ni Pedro at ng mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. We must obey God, not men. That our priority is to be faithful to Jesus, to obey Jesus, not the approval of men. Na mas kaya kong tiisin ang pangungutyan sa trabaho, mas kaya kong tanggapin na i-reject ako ng pamilya ko, na mas kaya kong tanggapin na layuan ako ng aking mga kaibigan. Na minsan, I was labeled na KJ, labeled na Jologs, labeled na, sabi nga, isang malaking tanga, may pinag-aralan pa naman, pero gaganong-ganon sa simbahan, binibigay yung resources, yung talent, sa paglilingkod sa Diyos. Kung iyan inilaan mo sa trabaho, baka ang yaman-yaman mo na. Okay lang. Kasi tayo po, we are obeying God, not humans. Alam niyo po si Jesus, tingnan natin ang Panginoon. Yan yung kanyang buhay eh. Di ba? Dumating sa pagkakataon ng Panginoon sa Lucas 22:42. Na ang sabi niya, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang. Ilayo mo sa akin yung paghihirap. Ayokong masaktan. Ayokong mapahiya. Ayokong pagtawanan. Ayokong durain. Ayokong alimurain ang mundo. Pero huwag ang kalooban ko, Ama, ang masunod, kundi ang kalooban. Kung ang kapalit ng kalooban mo, Ama, ay ang dakipin ako, pagtawanan ako, akusahan ako ng kung ano-anong krimen na hindi ko namang ginawa, na sa harap pa mismo ng mga taong pinagaling at tinulungan ko, sila pa ang sisigaw na ipako ako sa krus at palayain si Barabas. Na itong si Pedro, Ama, magagawa akong i-deny dahil lang sa takot na ma-associate sa akin. If that is the cost of being faithful and obedient to you, Lord, my Father, sabi ni Jesus, not my will, but your will be done.
kapatid, the approval of men is temporary. Yung taong tuwang-tuwa sa iyo ngayon dahil sa ginawa mo, bukas kahit ginagawa mo pa rin yan, wala pong kasiyahan ng mundo. Tanggapin nyo yan, walang kasiyahan. Totoo yan. Bigyan mo ng cake ngayon, tuwang-tuwa. Bigyan mo ulit ng cake bukas, magre-reklamo na yan. Pero the same cake, binigyan mo rin naman siya ng cake kahapon. Wala kasing kasiyahan ng mundo. Galingan mo sa trabaho ngayon, yan ang magiging standard ng boss mo. The same activity, gawin mo bukas, hindi na matutuwa ang boss mo. So, why pursuing the approval of humans kung hindi rin naman ito mag-e-ensure at mag-secure at magbibigay sa atin ng certainty? Isa lang ang approval na may certainty. Isa lang ang approval na alam at sigurado tayong magdudulot sa atin ng magandang buhay, ng payapang relasyon sa Diyos at sa tao. Yan ay kung ang buhay natin ay pipiliin natin araw-araw ang approval ng Panginoon. Alam nyo, because of Jesus choosing the approval of God, dahil mas pinili ni Jesus na sundin ang Diyos, Jesus lost human approval. Kaya nga siya yung ikinulong. Siya yung ipinangako sa krus. Yet, because of Jesus choosing the approval of God over the approval of human, He secured our salvation. Ang problema kasi sa atin mga kapatid, nakatingin tayo doon sa immediate na mawawala eh. Hindi na po dapat tayo short-sighted. Sabi ng salita ng Diyos sa awit, di ba, or kawikaan ba yun, ang pukol dapat ng inyong tuon ay sa hinaharap. Hindi lang yung mawawala ngayon. Ang pukol mo, ano yung epekto nito sa hinaharap? Kung si Jesus po naging short-sighted, wala tayong kaligtasan. Kung ang priority ni Jesus yung hindi siya pagtawanan, murahin at kutsayin ng mundo, ano yung long-term effect? Wala tayong salvation. So dapat hindi yung short-term ang iniisip lang natin yung opportunity mawawala mamaya, bukas, kundi yung mahabang epekto. Ano yung epekto nito? Pinagbigyan mo yung kasalanan ngayon sa pag-iisip na ngayon lang naman yan, pero hindi mo alam, hinuhubog na yung isip mo, hinuhubog na yung katawan mo, hinuhubog na yung puso mo, hanggang isang araw hindi ka na makalaya sa kasalanan na yan. Kasi naging short-sighted ka. Naging malapit ang pukol ng iyong tingin. Hindi mo nakita yung long-term effect nito sa buhay mo. Ngayon lang naman ako manlalamang para makakuha ng promotion. Pero hindi mo alam, nasanay ka na sa ganung gawin. At hindi ka na makalaya. Ang dami mo ng kompromiso sa tao. Kaya minsan natatakot ka ng piliin ng Diyos kasi nahihiya ka ng talikuran yung mga taong ito na kinompromise mo nung una. Because you chose their approval over obedience to God. Amen? Tandaan natin mga kapatid, ang tunay na alagad ni Kristo, the true identity of being a disciple of Jesus is we are unstoppable. Kagaya ng mga alagad, nung ipahayag nila
na ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao, everything follows. They become unstoppable. Makikita nyo, ano? Doon sa journey nila, di ba? Ang sabi sa Gawa 5:41 to 42, nilisan ng mga apostol ang kapulungan at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Mga kapatid, dapat ganun tayo, hindi takot. Hindi yung magtatanong ka pa sa Panginoon, Lord, bakit sumusunod naman ako pero pinagtatawanan ako at nilalayuan ako ng mundo? No! Nagagalak sila kasi yung salita ni Kristo nangyayari sa buhay nila. Di ba? Ano sabi ng Panginoon? Kung ako'y inusig, uusigin din kayo. So, yung salita mismo ng Panginoon ko ay nangyayari sa buhay ko. Ibig sabihin, ako'y tunay na alagad. Kaya sa halip na masiraan sila ng loob, sa halip na matakot sila, sa halip na tumigil sila, nagalak sila kasi Lord, thank you. Thank you, Jesus, kasi nararanasan ko yung mga sinabi mo. Iyon po ang pinakamagandang buhay na pwedeng magkaroon ng isang Kristiyano. Hindi ang mangyari sa iyo ang pangako ni Mayor. Hindi ang mangyari sa iyo yung pangako ng kaibigan mo. Pag priority mo ako, hindi na kita iiwan. No. Hindi yung pangako ng mundo, hindi yung sistema at kultura ng mundo. Ang pinakamagandang maranasan ng isang tao ay ang maranasan niya na nagaganap sa buhay niya ang mga pangako ng Diyos. Brother Alex, di ba pangako din naman ng Diyos yung buhay na ganap at kasiyasiya? So kaya nga ini-enjoy ko yung trabahong binigay ng Diyos. Kaya nagpapakabaliw ako sa trabaho. No, hindi mo alam ibig sabihin ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ang tunay na ibig sabihin ng buhay na ganap at kasiyasiya ay maranasan mo ang buhay na kaloob ng Diyos sa piling niya. Ang tunay na buhay na pinagpala, basahin mo yung Beatitude. Hindi siya tungkol sa karamihan ng pera, sa maraming trabaho, sa magandang buhay, bagong sasakyan, magandang bahay. Hindi yun ang ibig sabihin ng pinagpalang buhay. Ang sabi doon, pinagpala ang gumagawa ng paraan para sa pagkakasundo. Pinagpala ang mga dukha, pinagpala ang mga inuusig. Yun ang tunay na definition of blessing. Hindi yung maraming pera, magandang trabaho, mayaman, magandang sasakyan, magandang bahay. Opposite pa nga, ano sabi? What does it profit a man? Ano ang mapapala ng tao pag nakamtan man niya ang buong daigdig, ang kayamanan sa daigdig na ito, ngunit mapapasaapoy naman ng impyerno ang kanyang kaluluwa. Pero itong mga alagad, hindi sila nagtanong, Lord, bakit? Ito ba ang kapalit? Hahagupitin, ipapakulong, sisintensyahan kami ng kamatayan. No! Nagagalak pa sila kasi nagaganap sa buhay nila yung mga pangako at mga palatandaan ng tunay na alagad ni Kristo. Thank you, Lord, nagdadanas ako ng kahihiyan alang-alang sa pangalan mo. Ang hirap naman magdanas ng kahihiyan kasi lasenggo ka. Mamamatay tao, magnanakaw. Yun ang nakakakahiya talaga. Pero yung para sa Panginoon, okay lang, pagtawanan. Ganyan yung mindset nila eh. Ang mindset nila, as long as ang nangyayari sa akin ay yung mga pangako ng Diyos at yung mga palatandaan na ipinakita ni Jesus Christ, I will be unstoppable. Kaya yung mga apostol, ano sabi dito? Unrestrained sila. Hindi mo sila mapipigil. Wala silang reservation. Unashamed, hindi nila ikinahihiya si Jesus Christ. Kahit dito tanggapin ng mundo, ang mahalaga, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita para sa Panginoon. They are unthreatened.
Hindi sila natatakot. Kahit anong pagbabanta. They are undismissible. Hindi nyo kami pwedeng patigilin. Hindi nyo kami pwedeng pahintuin. And they are unstoppable. Masagasaan na ang masasagasaan. Pero alang-alang sa Panginoon. Araw-araw, verse 42, sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil. Walang tigil. No restraint. Unashamed. Unthreatened. Undismissible. Unstoppable. Silang nagtuturo at nangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus ang Kristo. Yan ang palatandaan ng tunay na alagad. The chains could not stop them. The shame could not silence them. The threats could not intimidate them. Religious leaders could not silence them. And no persecution can stop them. Kabaliktaran pa nga eh. Persecution intensified further their witness. Mas pinalalakas pa ng panghuhusga at ng pang-usig ng mundo ang kanilang paglilingkod at testimonya tungkol kay Jesus Christ. Kaya yung mga Youth for Jesus natin dyan, isabuhay natin talaga, we are Youth for Jesus. Yung mga lingkod ng Panginoon, tayo yun. Isabuhay natin, lingkod ng Panginoon. Hindi tayo lingkod ng pera. Hindi tayo lingkod ng kasikatan, popularity. Hindi tayo lingkod ng kapangyarihan, power. We are not lingkod of people, of persons, of those above us. We are not lingkod of them. We are lingkod ng Panginoon. Hindi nga lang lingkod ng Panginoon eh. Ano ang sigaw natin every Sunday? Tapat! Tapat! Tapat na lingkod ni Kristo. Pag sinabing tapat na lingkod ni Kristo, we are unrestrained, unashamed, unthreatened, undismissible, unstoppable. Palakpakan nga natin ang Panginoon. So, hindi yung sasabihin ng mundo, hindi yung approval ng mundo, hindi ka na matatakot kahit layuan ka ng maraming tao alang-alang sa Panginoon. Mga kapatid, bakit hindi po kayang patigilin ang mga alagad ni Kristo? Because of one reason. Because they had seen the risen Christ. Kitang-kita kasi nila na si Kristo'y muling binuhay ng Diyos. Tayo sa buhay natin. Bakit dapat di tayo unstoppable? Bakit dapat unstoppable tayo? Hindi tayo kayang itigil. Kasi mga kapatid, people who truly encounter Jesus cannot remain silent about Jesus. Kung tunay na tinanggap mo si Kristo sa buhay mo at talagang na-encounter mo siya, niyakap ka niya sa kabila ng iyong karumihan. Diba? Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa suktulang biyaya mo, O Diyos
ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. If we are truly thankful na tinanggap tayo ng Diyos, na inibig tayo ng Diyos, na binago ng Diyos ang buhay natin, na ipinaramdam sa atin ng Diyos ang tunay na ibig sabihin na pinipili ka, minamahal ka, pinahahalagahan ka, binabago ang buhay mo. Walang dahilan para tumigil tayo. Walang dahilan para matakot tayo. Walang dahilan para makinig tayo sa banta ng mundo. Kasi yung kakampi natin, isang Diyos na buhay. Kasi yung pinaglilingkuran natin ay isang Diyos na tapat, nagmamahal, at tinutupad ang kanyang mga pangako. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay isang Diyos na alam nating babalik at sa pagbabalik niya, tayo ay ililigtas niya sa mundong magulo, sa mundong wasak, at sa mundong nilalamo ng kasamaan, kasakiman, at ng kapahamakan. That is the God whom we serve. Kaya, kaya din natin na panindigan sa ating buhay na ang Diyos lamang ang dapat kong sundin, na ang Diyos lamang ang dapat kong pakinggan. Kasi dapat ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Yung mga nakakita, hindi na kaya pang muling bulagi ng mundo. Tandaan nyo yan. Kaya if you truly encounter Jesus, there's no reason for you to be silent. There's no reason for you to be coward. There's no reason for you to be scared of this world. Mawawalan ka ng trabaho, mawawalan ka ng kliyente, mawawalan ka ng kaibigan, pagtatawanan ka ng pamilya mo, so be it. Alang-alang sa Panginoon, ikagagalak ko na kutsain at hiyain ako ng mundo. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kasi mga kapatid, dito sa wisdom ni Gamaliel, may pangako ang Diyos eh. Bagamat si Gamaliel ay isang scholar, isang tagapagturo ng kautusan, pero may makikita kayong wisdom sa kanyang sinabi nung inuusig ang mga alagad. Ang sabi sa Gawa 5:38 to 39, kaya't ganito ang payo ko, sabi ni Gamaliel, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan nyo sila. Ang tinutukoy yung mga alagad. Hayaan nyo silang mangaral, hayaan nyo silang ipangaral ang mabuting balita. Huwag nyo silang pakialaman, huwag nyo silang patigilin. Ito kasi, sabi niya, kung ang kanilang plano o kilusan ay mula sa tao, ito'y maglalaho. Subalit kung ito'y mula sa Diyos, kahit anong gawin yung pagtigil, kahit anong gawin yung pagkontra, kahit anong pagpapatahimik nyo, hindi nyo ito mahahadlangan. Lilitaw pang kayo'y lumalaban sa Diyos. So yung mga detractors natin, yung mga opposition natin, kung para sa Diyos yung mga desisyon at ginagawa natin, hayaan nyo lang sila. Kasi ang ginagawa daw nila ay paglaban sa Diyos. Mga kapatid,
Our calling is a calling from God. Kaya kahit anong pagpigil, kahit anong pananakot, hindi ito kayang hadlangan ng mundo. Tandaan niyo mga kapatid, whatever God begins, no human opposition can destroy. So bakit nagpapadestroy ka? Para lang mag-fit in. Yan lang yung tanong ko. Bakit isinasaalang-alang mo ang iyong pananampalataya? Bakit okay lang sa'yo na sinain ka ng mundo? If in the beginning, kung pipiliin mo ang kalooban ng Diyos, kung pipiliin mong sumunod kay Kristo, at pipiliin mo yung approval ng Ama, ang ating Panginoon, nagsabi, no human opposition can destroy. Makukuha nyo ngayon yung opportunity ko to be promoted. Pero ang Diyos ang magpo-promote sa akin. Hindi man ako, mawalan man ako ng isang kliyente ngayon. Kasi hindi kalugod-lugod sa Diyos yung ipinagagawa niya sa akin. Pero ang Panginoon ang magbibigay sa akin ng ibang kliyente na magbibigay sa kanya ng kaluguran. Piliin natin lahat yung Diyos. Kasi ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay nangako na walang pwedeng sumira sa lahat ng pinagpaguran natin para sa Panginoon. Mga kapatid ko sa lingkod, 1982, 43 years. Going 44, I think, this October. Marami na rin tayong pinagdaanan dito na posisyon. Maraming mga umalis kasi hindi nila matanggap na ang lingkod, they remain faithful to Jesus. The lingkod did not choose to compromise sa pananaw ng tao, sa kagustuhan ng tao. Hindi pumayag ang lingkod na ang masunod ang gusto ng tao. But lingkod remains faithful. And now, for 42 years, blessed, anointed, and approved by God. Kaya mga kapatid, huwag kayo matakot mag-invest sa lingkod. Invest our time. Invest our resources, even our money. Let us invest sa lingkod. Yung puso natin, yung loyalty natin, huwag kayong matakot i-invest sa lingkod. Hindi ko sinasabing hindi kayo i-disappoint ng lingkod. Pero ang sigurado ko, God will not disappoint you. Nasa lingkod po ang Panginoon. Sama-sama tayong maglingkod ng may katapatan, maglingkod ng may katapangan, at maglingkod at buhay na patotoo. Kaya the question now is, ano yung pumipigil sa atin? Hanggang ngayon ba, nabubuhay pa rin tayo para sa approval at palakpak ng mundo? Yan ba yung pumipigil sa atin? Kasi mawawala na ng papalakpak. Naikompormiso ko na ba ang aking pananampalataya? Nagawa ko ng minsan, nabigo na akong minsan, para ang hirap ng bungawin. Ikinahihiya ko ba si Kristo? Saan ba ako tinatawag ng Panginoon upang sumunod? Let us reflect these questions.
Sana po sa gabing ito, sa oras na ito, nakita na natin that obedience is more powerful than approval. Napakasimple lang naman ng pattern eh. Jesus obeyed, so the apostle. Kaya ang tanong sa atin ngayon, will we obey? Tandaan nyo si Jesus Christ sa Philippians 2:8. Paano siyang sumunod sa Diyos? And being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient. Obedient to the point of death. Even death on a cross. Kagaya ng Panginoon, sana maging tapat tayong tagasunod kahit pa ang kapalit nito ay ang ating buhay. Kasi ang mawala ng buhay, alang-alang sa mabuting balita, sabi, ang siyang magkakaroon ng buhay. At yung buhay hindi galing sa tao, hindi kayang ibili ng pera, hindi galing sa mundo. Buhay na galing sa Diyos. Amen? A faithful disciple would rather lose the approval of people. Ang isang tapat na alagad ay mas pipiliin pang mawalan ang approval ng mundo kesa ang mawala ay ang opportunity na sumunod sa Diyos. Mga kapatid, the cost of discipleship is real. Totoo naman, you will suffer. You will be persecuted. You will lose people. But so is the worthiness of Christ. Gayon din naman, totoo din yung halaga ni Kristo. Tandaan nyo mga kapatid, ang approval ng mundo nawawala, nananakaw, nagbabago. But God's approval lasts forever. Amen. Kaya sana sa gabing ito, sa oras na ito, nakita na natin kung gaanong naging matapang yung mga apostol. At sana na-inspire tayo, na-moved tayo, and now we are deciding. Sana hindi matapos sa inspiration eh. Kailangan after we are being inspired, we are moved. And after we are moved, we decide right now. We decide right now, mga kapatid. Sa oras na ito, kilala na natin ang Panginoon eh. Pero sa kabila nun, marami pa rin sa atin ang tahimik. Hanggang ngayon, nagdadalawang isip pa rin tayo na ipagkalandakan sa mundo ang Panginoon. Na nasisiyahan na tayo na minamahal natin siya ng privately. Kasi natatakot tayo ma-reject, natatakot tayo ma-criticize, natatakot tayo hindi maunawaan ng marami. Pero tandaan natin mga kapatid, ito lang yung gusto kong maunawaan natin. Sa lahat ng naintindihan at narinig natin. Jesus was also rejected for you. Minaliit, minura, kinutya din ng Panginoon alang-alang sa iyo at sa akin. Pinako din ng Panginoon, ikinulong, dinakip, hinagupit para sa akin at para sa iyo. Ang tanong lang naman eh, handa ka bang tumayo sa tabi ng Panginoon? Handa ka bang manindigan alang-alang sa Diyos na nagsakripisyo alang-alang sa atin? Maaaring sa mga nagdaang araw at panahon, we compromised. We have compromised. Mas pinili natin yung approval ng mundo kaysa sa approval ng Diyos. Pero ngayong gabing ito, mga kapatid, ngayong oras na to, inaanyayahan tayo muli ng Panginoon, maging matapang tayo. Let us go back to becoming faithful witness. Let us go back to wholeheartedly be
a faithful disciple. Ama, maraming pagkakataon na bigo kami. Maraming pagkakataon natakot kami. Maraming pagkakataon mas pinili namin ang mundo at ang tao. Pero sa oras na ito, pinipili ka namin. At simula sa oras na ito, turuan mo kami sa patnubay ng Espiritu Santo na laging piliin ka. Lord, we want to become bold. Gusto namin maging matapang. Gusto naming maranasan na ikaw lang ang mahalaga sa aming buhay. Gusto namin, Panginoon, na harapin ang mundo na hindi na kami natatakot mawalan. Harapin ang mga tao na hindi na kami natatakot ma-reject. Na harapin ang aming mga pangarap na hindi na kami natatakot mabigo. Na harapin, Panginoon, ang mga kagustuhan namin na hindi na kami natatakot ma-disappoint. Because we know you are with us. Kasama ka namin at walang pinakamahalaga sa buhay na ito kundi ang mabigyan kang kaluguran, masunod at makamtan ang pinakamagandang tinig na nagsasabi pagharap namin sa iyo. Mabuti, tapat na lingkod ng Panginoon. Mabuti at tapat na alagad ni Kristo. Thank you, Lord, for your Holy Spirit na magbibigay sa amin ng faithfulness, na magbibigay sa amin ng katapatan sa iyo. Kaya sa oras na ito, nagpapasalamat kami sa lahat ng biyayang ibibigay mo. Pero ang pinakananais namin ngayon, Lord, is to give us the heart that is bold sa pagsunod sa iyo, sa pagpili sa iyo, at sa pagbibigay ng parangal sa iyo. Jesus, we will follow you. Just as the apostle did, and just as you followed your Father. In Jesus' name, amen and amen. Muli mga kapatid, nawa na-inspire tayo, na-move tayo, at nagdesisyon tayo na maging matapang para sa Panginoon. Pagpalain tayo ng Panginoon sa Diyos ang papuri, noon, ngayon, at magpakilanman. Amen. Salamat po sa Panginoon sa mga salita niya na ating napakinggan. At mga kapatid, patuloy po tayong manabik sa ating mga gawain gaya ng Midweek Fellowship, 6 to 8 p.m., Youth Fellowship, 5 to 6:30 p.m., at ang Sunday Fellowship, 9 to 11 a.m. at 2 to 4 p.m. naman po sa hapon. Kaya bago po tayong magtapos mga kapatid, pastor natin, mahal natin. Ang community ng lingkod, mahal natin. Ang pamilya natin, mahal natin. At ang tema ng taon, tapat na lingkod ni Kristo, buhay na patuloy.